sa lahat, isang mainit na pagbati at pasasalamat. Sa inyo po lahat na naririto ngayon. Sa ating pangalawang punong bayan. Sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan at naririto, magandang umaga po. Ay, lubos po ang aking pasasalamat sa inyo lahat sa patuloy na tiwala, suporta at pakikiisa. Ang inyong presensya dito ay patunay ng ating pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Ang inyong pagdalo sa umagang ito ay nagpapakita ng inyong malasakit at pakikialam sa mabuti at maayos na pamiminuno na kailangan sa pag-unlad at pag-usad ng bayan at ng mga mamamayan. Mga minamahal kong mga kababayan, isang taon na po 3 araw ngayon mula nang ako inyong iluklok at pinagkatiwalaang mamunong muli. 1 taon at 3 araw ng pagtutulungan, sakripisyo at paglilingkod na para sa kapakanan ng bawat Mugpugenyo. Sa unang taong ito ng ating panunungkulan, agad pong isinulong ang isang pamahalaang may malasakit, may disiplina, may puso para sa mga tao. Ito ay unang taon ng pagsusulong ng pamahalaang bayan ng Mugpog bilang isang matatag na institusyon na umuunawa, nakakaramdam at tumutugon sa pangangailangan ng bawat Mugpugenyo. Isang institusyong matatag, may kakayahan at matinong pamumuno para sa tunay na serbisyo publiko. Sa unang taon ng ating panunungkulan, ang pamahalaang bayan ay nakalikom ng kabuuang halaga na 242 milyon at 647,856 na piso at 57 sentimo. Mula unang araw ng Hulyo taong 2025 hanggang Hunyo 30 taon 2026. Katumbas ng 12 bahagdan, pag-angat ng koleksyon na nagkakahalaga ng 215 milyon, 692,257 piso at 58 sentimo mula Hulyo 2024 hanggang Hunyo 30, 2025. Ang pag-angat ng koleksyon ay nagpapakita ng kakayahan ng pamahalaang bayan na makalikom ng mas malaking pundo para sa karagdagan at mas makabuluhang programa at proyekto para sa mas maraming bilang ng mamamayang Mugpugenyo. Maraming salamat sa mga masisipag at mga masisigasig na mga kawani ng bayan ng Mugpog. Nasaan po kayo? Tayo po tayong lahat hanggang sa mga kaswal. Sila po ang ating mga empleyado ng gobyerno na nagtutulong-tulong para makalikom ng salaping ating ipopundo sa ating bayan. Maupo na po kayo. Mga kawani sa Treasurer's Office, Assessor's Office, Business and Licensing Office, Administrator's Office, at mga kasamahan mula sa operasyon ng palengke, sementeryo, slaughterhouse, at patubig. Pasasalamat sa pagkilala din sa iba pang opisina na nag-ambag sa pag-angat ng lokal na koleksyon. Ang panlalawigang pamahalaan ng Marinduque
ay nagkaloob sa pamamagitan ng kanilang 20% Community Development Fund ng 20 milyon piso halaga ng proyekto para sa pag-improve ng waterworks system sa bayan ng Mugpog. Maraming salamat sa ating butihing Gobernador Melgo, kay Vice Governor June Bacoro at sangguniang panlalawigan ng Marinduque. Ang pamahalaang nasyonal ay nagkaloob din ng 20 milyong halaga ng piso para sa proyekto para sa water sedimentation facilities dito sa ating bayan. Antabayanan na laan po natin ito. Ano po, sana magkaroon na po talaga tayo ng malinis na maayos na patubig. Ano po, dito sa ating bayan. Maraming salamat sa ating butihing diputado, Congressman Ray Salvacion. Yeba! Ang pamahalaang nasyonal ay nagkaloob din ng 5 milyon. 5 milyong pondo para sa pagbili ng bigas na ipamamahagi sa ating mga kababayang indigent. We recognize and welcome the presence of our Honorable Congressman Ray Salvacion. Yeah! Okay. Okay. Nadinig ni Congressman. Basakyeba! Ayos, biglang dumating. Dali mo. Ang pamahalaang nasyonal, nagkaloob din po ng 5 milyong pondo para sa pagbili ng bigas na ipamamahagi sa ating mga kababayang indigent. Ano po, yung mga nasa laylayan ng ating lipunan, ito po ay tigsa 10 kilo. Matatanggap po ninyo ito pag naroon na sa inyo. Sa unang taon ng ating panunungkulan bilang punong bayan, ng Mugpog, nagawa nating may sakatuparan at makamit ang mga sumusunod. Una, sa sektor na institusyonal, napalakas natin ang pamahalaan bilang isang matatag at functional na local government unit sa pagpapalabas ng kaukulan at nararapat ng mga executive orders para sa pagbuo ng committees, councils at iba pang functional bodies para masiguro na ang bawat sektor ng lipunan ay may representasyon sa pagbuo ng mga plano at sa paglalatag ng nararapat na pondo sa mga programa, proyekto at mga aktibidades na tutugon sa pangangailangan at benepisyo ng ating mga kababayan. Naisagawa natin ang accreditation ng mga civil society at people's organization at ang kanilang representasyon sa mga functional bodies ng pamahalaang bayan at naging aktibong bahagi sila sa pamamahala ng ating bayan. Siniguro natin ng ating pamamahala inclusive, participative, and transparent. Malugod po natin tinanggap ang mga datos ng community-based monitoring system mula sa Philippine Statistics Authority na ating magagamit para sa mas mahusay, kapakipakinabang, makatotohanan at epektibong pagpaplano at paglalagak ng pondo ng pamahalaang bayan. Matagumpay nating naipagdiwang ang 125 taon ng Civil Service Celebration kung saan nakilahok ang mga kawani ng ating lokal na pamahalaan. Gayon din ang mga kawani mula sa mga national government agencies. Nagkaroon ng mga programa at kompetisyon
na nagtataguyod sa nasyonalismo, gawang pagkawang gawa, palakasan na pisikal at kaisipan, kultural, lokal na ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kawani, nakapagkaloob tayo ng karagdagang mga lamesa at upuan, desktop, computers at laptops, at mga air conditioning unit. Ongoing ang pagsasaayos ng mga opisina para sa mas komportableng workplace para sa ating mga kasamahan sa pagsiservisyo. Ongoing ang konstruksyon ng orkidarium. Yung pong we acknowledge and welcome the presence of our dear Governor Honorable Mel Go. We acknowledge and welcome the presence also of our dear Bukal, Makoy, Hinang. Palakpakan po natin siya. Kaya kung tayo po ay may mga butas, may mga kung ano-ano dyan, pahinangan lang natin yan kay Bukal Hinang. At sigurado yan, tama tayong lahat. Walang lulusot. No. Basta go, go, go. At isasalba tayo ng ating congressman. Okay. Hindi po baga? Yung pong orkidarium natin ay naroon sa likod ng munisipyo at doon po ninyo matatagpuan yan at doon po tayo ay maglibang-libang, magpaypahinga kapag natapos na po yun. Yung mga ginamit po itong mga adobe ay yari na po sa atin doon sa ulong. Yung adobe, ano po yung adobe? Bricks. Opo, bricks. Yung baldosa po ay tiles. Yung ladrillo ay bato. Ano po? Municipal building na nagsisilbing business, one-stop shop at employees lounge. Doon po na tayo magagawa ng ating paglilisensya. Ano po, doon sa likod na yun. Layunin natin ang mas komportable at maayos sa pasilidad para sa mga kliyente at kawani na isaayos ang maraming comfort room sa mga tanggapan sa loob ng Gusaling Pambayan, Pamilihang Bayan at Covered Court. Tuloy-tuloy pa po ang pagsasayos nito. Ano po? Nakapag-create po tayo ng mga karagdagang plantilla position para sa Nurse 1, Licensing Officer 2, Slaughterhouse Master 1, at Environmental Specialist 2. Nakapagtalaga na po at nagkaloob tayo ng hanapbuhay sa 311 job order at 19 na contract of service personnel. Layunin po natin na mas mapagbutihin at palawakin ang paghatid ng serbisyo sa bayan. Sa pagtatalaga ng mga contract of service personnel na may kani-kaning expertise at skills, layunin natin na gawing mas epektibo at dekalidad ang mga programa at proyektong ipagkakaloob sa tao. Ang lokal na pamahalaan ng MUPOG, ang unang local government na nakapagsumite ng Local Government Performance Management System sa buong Mimaropa Region. Ma'am Ara, salamat po. Okay. Mimaropa Region yon, kita po ang unang-una. Ano po? At nakapagsumite na rin po tayo ng Capacity Development Agenda para sa taon 2026 hanggang 2028 at Executive and Legislative Agenda. Aprobado na ang ating Annual Investment Plan, yung 20 bahagdan o 20% Community Development Fund para sa taong 2027. Naisumite na natin ang Local Development Plan para sa taong 2026 hanggang 2028. Naisaayos ang lokal na public transport route para sa Farm to Market Road Development Plan at meron po si Congressman na
project pa din sa atin, dalawang farm-to-market road na nagkakahalaga din ng tigla 15 milyon. At yung pong ating tulay, papad sa Magapua, paparo sa Mababad, pinunduhan na rin po ng the congressman ng 150 milyones. Ano po, 150 million po ang nilagay ni Congressman na pondo doon. Kaya, pag may tulay na po tayo doon, wala nang mahuhulog. Ano po? Lahat ay makatutulay. Okay. Hindi na dinig ni Governor ang galing sa Kapitolyo. Nauna po kasi. Okay. Ano po? Nakapagsumiti tayo ng mga proposed projects sa Department of Health, Public Works and Highways, Tourism, at Social Welfare and Development para sa karagdagang pondo. Pasasalamat sa masisipag at magagaling na kawani ng Municipal Planning and Development Office, Engineer Melissa Nieva at kanya mga kawani. Palakpakan po natin sila. Ano po? Pasasalamat din sa ating buting Vice Mayor Leo Libelo at mga kasapi ng Sangguniang Pambayan ng Mugpog dahil sila po ang nagagawa ng batas para dyan. Palakpakan po natin sila. Okay. Pagkilala at pasasalamat din sa ating mga kasamahan mula sa iba't ibang civil society, non-government, and people's organization. Sa aming paglilingkod, kasama po kayo lagi sa aming trabaho. At kayo inayan sa mga committee na may representante para malaman ng bayan kung ano na ang takbo ng ating pananalapi. Pangalawa, sa pangangalaga ng kalikasan, nagkaroon tayo ng paunang public consultation para sa sanitary landfill sa Barangay Magapua. Meron po tayong lote doon na nabili, 5 hektarya po yon. Nagkakahalaga po yun ng 1,500,000 piso. Hindi ko lang alam po kung mataas pa o sana'y bumaba pa. Ano po? Sa nasabing pag-uusap, naipahatid natin ang masigasig na layunin ng pamahalaan na magkaroon ng pasilidad para sa mas maayos at responsableng pangangasiwa ng basura at pagkakataon na magkapagbigay ng hanap buhay sa mga mamamayang barangay ng Barangay Magapua. Igagalang at irespeto po natin ang kapasyahan na nakararami sa naturang proyekto. Nagsagawa din tayo ng benchmarking sa Teresa Rizal para mabatid ang ligtas at maayos sa solid waste management facility. Talagang ang ganda po doon. Hindi niyo po mapapansin na isa basurahan. Talagang ayos na ayos po. At yun ang gusto natin dito matupad ang ating proyekto. Sana sa awa ng Diyos ay magkameron tayo nun. Ano po? Nakibahagi ang pamahalaang bayan na kasama ang ilang sektor sa coastal cleanup activities sa Barangay Balanacan, Argao at Ubog at Tabia. Samantalang ang mga kabataan sa pangunguna ng ating Laido ay nagsagawa ng mangrove ng planting sa Barangay Sayaw at Kapayang. Nagkaroon din tayo ng cleanup drive sa iba't ibang barangay pa. Nagsagawa din tayo ng tree planting activity sa Barangay Whitechan. Nagkaroon tayo ng dredging ng Mogpog River na lubhang nakatulong, totoo po ito, para maiwasan ang pagbaha sa ating mga komunidad. Salamat, Gobernador. Salamat po sa inyo, Diputado, Congressman, sa pagpairam ng mga gamit at pag-provide ng mga krudo. Ano po? Muli po, ang ating pasasalamat sa provincial government at sa pangunguna ng ating minamahal na Gobernador. Sa pagpapahiram ng ekwipo na nasira naman, at pagbibigay ng tulong ng krudo mula sa pondo ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at sa OCD Regional Office. Naayos na ang nursery sa Sitio-Ulong, Barangay Kapayang. Nagkaroon ng water quality monitoring at mangrove assessment sa iba't ibang barangay. Ongoing ang produksyon ng ating eco-paving blocks na hinaluan ng dinurog na basura. Kung gusto niyo po, makita ninyo pag kayo napapasyal doon, yung ating mga basura ay nagiling po natin. Pwede po ba yung kasama ni Congressman ay dito sa unahan? Ito pong nakadilaw ng baro. Kayo po. Kasama po kayo ni Congressman? Dito po kayo.
O ba't umunok na po kayo? Upo kayo dito. May upuan po. Nagkaroon ng water quality monitoring at mangrove assessment sa iba't ibang barangay. Ongoing ang produksyon ng ating eco-paving blocks na hinaluan ng dinurog na basura. Yung ating po mga basura doon, mga bubo, kung ano, yun po inagiling nila at inalahok doon sa ating mga hollow blocks at saka doon sa ating mga bricks. Sa ating, awan ko po kung kailan tayo makakagawa ng baldosa. Patuloy ang masigla at produktibong talakayan at ugnayan ng ating MRDAM. Salamat po, Sir John Dick, sa iyong pagpupunyagi at sa kanyang mga kasamahan. Ano po? Sir John Dick, ikainuna ko na ngayon at nahuli ka kanina. Okay. Salamat, ha? Patuloy ang masigla at produktibong talakayan at ugnayan ng ating MDRRM Council at Solid Waste Management Board para masiguro ang epektibo, ligtas at maayos na pamamahala ng ating kapaligiran. Ang pamahalaang bayan ay pinarangalan ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau sa ating outstanding practices in upcycling and craft production. Yung po tinanggap namin ng mga hotel yun. Doon kasama po namin si Sir John Dick at saka yung sekretaryo. Nagsagawa tayo ng mga nararapat na training para sa paghanda sa kalamidad sa iba't ibang barangay. Isinasagawa ang Barangay Rescue Olympics, poster making contest, flood and evacuation drill bilang bahagi ng ating kampanya sa pagpapalawig ng kaalaman ng ating mga kababayan sa kahandaan sa oras ng kalamidad. Tumugon ang ating mga volunteer sa iba't ibang sakuna at aksidente. Nagkaloob din sila ng serbisyo sa publiko sa iba't ibang planned events dito sa ating bayan. Ang pamahalaang bayan ay ginawaran ng Kalasag Award mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa Region. Congratulations, MDRMO, Dr. Jingle Lim, at sa ating mga kasamahan. Ano po? Marami po silang nagawa, may katuksong pa. Pagkilala at pasasalamat sa ating kasamahan mula sa Environment and Natural Office and Disaster Reduction Management Office. Katatlo po, sa pagtataguyod ng turismo at kulturang Mumpugenyo, matagumpay nating naisagawa ang Tubong Festival, Kanga Festival at Morionan. Ito pong Tubong Festival ay masaya. Ang Kanga Festival ay masaya. Ang Morionan po ay sakripisyo. Kaya we acknowledge the presence of ating tatlong bukal na dumating, ang bukal ng kaligayahan ng probinsya, bukal Pelaes, bukal Pamintuan, at bukal Dakiwa. Sila po ang Tres Martires de Marinduque. Pwede na po kayong pumasok. At naturalmente, kailangan din nating i-welcome at i-acknowledge ang pagdating ng ating pangalawang punong lalawigan, Dr. June Bacoro, ang doktor ng bayan. Okay. Salamat po sa inyong pagdalo. Ano po, salamat sa inyong lahat. Ano po, ng mga dumalo sa aming soma. Ano po, ako po ay nagagalak na narito ang ating mga hanggang sa national at provincial ay nandito sila nakiisa sa atin. Ano po? Pati yung ating mga taga-national office ng mga Coast Guard, nandito din sila. Ano po? Ibig sabihin, wala na sila doon dahil sila ay narito na. Ano po? Ganun lang yan. Kaagapay ang Liga ng mga Barangay, kawani ng DepEd, kay Sir Warley, at sa mga teachers natin, nayan po sila, palagpakan natin sila, at ang ating mga barangay, ano po, at sa mga sangay ng pamahalaan. Nagkaroon din tayo ng Kundiman Festival nung nakaraang linggo ng mga kabataan. Bagamat yung ating pong kundiman na hindi talagang classical kundiman, ay mabibilang na rin po yun sa mga kundiman. Ano po, basta't mga harana Filipino, makukonsider na po natin siyang kundiman. Sa nakaraang Civil Service Celebration, ipinakilala natin at itinaguyod ang patyado,
Yung patyado po, nasayaw dito sa Marinduque, na laging inasayaw ng mga taga-Mampaitan pagkatapos magbukid. Ano po, yung patyado ay patiyad, matihaya yung lalaki, tuktok ang tukil, at yung sombrero ay akunin ng kanilang ulo na nakatiyad. Kaya po yun ang tawag dyan ay patyado. Po. Sayaw na sariling atin. Marami naman po tayong sayaw dito. Sayaw Mugpog Marinduque. O yan, isang klase ng sayaw yan. Malaki pati barangay yun. No? Marami tayo. Sa Torrijos, meron tayong Aitana. Sa Santa Cruz, may barbarilyo tayo. No? Marami tayo. Lahat ng bayan, may bati. Marami tayong sayaw dito pang kultura. No? Sayaw na sariling atin, matagumpay din natin na isagawa ang Teachers Got Talent. Ano po, nagpagalingan yung mga teachers. Hindi po sila nagpagandahan, kundi sila ay nagpagalingan. Ano po, ginawa po natin ito at ang premyo po nila doon ay yung natanggap nila. Ang Malayak Trail ay nakilala at lubos na hinangaan noong nakaraang linggo ng kabataan. Kung makakapunta po kayo sa Malayak at maganda na po ang daan doon, ay tingnan po ninyo ang kagandahan nitong ating Malayak na ito yung turil ng baka dati noong una. Kaagapay ang mga lokal na negosyante, nagkaroon tayo ng madalas na night market sa bisinidad ng Municipal Park. Tanda po ninyo yung ating municipal, yung ating night market dyan. Pasasalamat din sa kawani ng mga tourism office sa pamumuno ni Sir, Madam Jason Mistal. Nasaan mga kawani niya? Ayun, isa na natira. Sige. Sa infrastruktura, ikaapat, ito pong lahat na inabanggit ko sa inyo ay ito po yung ating nakasama sa 10-point agenda na ating sinabi noong tayo ay nakakampanya pa. Ano po? Okay, hanggang sa tayo iluklok, ito pa rin po ang content nito. Handa na para sa operasyon ng ating bagong slaughterhouse. Meron na po tayong slaughterhouse na bago doon sa Kapayang. Sa Ino, hindi man sa Kapayang, dulo ng Kapayang. Ino yun. Ano po? Bukas na, hindi pa po siya nabuksan at may kailangan pa po tayo isang permit. Yung ating pong in-charge doon si Sir, nasaan yung malaking lalaki dito kanina? Ayun, si Sir Mingi ay yung captive bolt na lang po ang ating problema para po sana matulungan tayo ni Governor at ni Congressman, ni Vice para mapirman yung isang papel na yon. Para mabuksan na po yung ating slaughterhouse na yon. Bukas naman po siya at wala siyang gate. Ano po? Hindi pala po nagagamit at hindi pa nga ni kumpleto yung gamit. Ano po? Okay. Tapos at ready for nagawa at available na ang karagdagang ito na, 155 unit ng apartment sa nicho sa ating bagong sementeryo. Ay ito po 155 ay ubos na rin po. Dahil yung mga patay, barkadahan pag nalakad. Hindi pwede nga isa. Magapirma kami ng administrator, mga 4-5 isang araw. Natanong ko, kung ba't sabay-sabay, nagaunahan pala sila doon sa apartment at baka daw maubusan sila. Ay talagang, ako po ay hanga, ay natatandaan ko po na ako'y bata pa ay, sa isang linggo, pag nagpligari ang kampana sa isang patay, tapos na. Ay ngayon po, 3 beses ng araw ang pligarya ng kampana. Umaga hanggang hapon, 3, mga 6 na beses yun. Yung pagdating at paglabas. Ano po? Minsan, nagabira, si ganito, kaluluwa ni Kwan, out, kaluluwa nito, in. Ganun nangyayari po. Ano? Ay talagang hindi po masaway natin yung mga patay natin. Yung isa nga ni, 99 at 8 tulog na lang, 200 na, sumama rin. At wala daw siyang kasama, ay napakiusapan ko si Nanang Turing, ay sumama rin. Wala akong magawa, yun ang gusto niya, bahala siya. Ano na ito? Tapos, at ready for operation na po ang ating Super Health Center sa Barangay Balanacan at birthing facility dito sa poblasyon. Doktor at mga taga-health, salamat po sa inyo, doktor, mga taga-health.
Meron na po tayong health center doon sa Balanacan, yung Super Health Center. At ready na po siya at ang inaugurasyon po na tentative ay ngayong Agosto ay makakarating din po sa inyong programa kapag ito ay totoong petsa na. Ano po? Kahit na po sana meron tayong Super Health Center, meron tayong mga pagamutan, ang panalangin ko po, walang pasyente. Ano po, kahit may maganda na po tayong ganyan, sana'y walang may sakit. Ano po? Sakit sa katawan. Yan po ang doktor, yan po ang panalangin ko araw-araw, Vice Governor. Ang hindi po maiwasan yung sakit sa bulsa eh. Hindi naman po bali yun, hindi naman parte ng katawan yun. Pero yung parte ng katawan, yan ang panalangin ko sa Diyos sa araw-araw. Ligtas sa sakit yung mga tagamugpog at sa lahat ng kalamidad. Ano po? Completed na ang construction, ang plano po at disenyo para sa bagong palengke. Ano po? Ang plano at disenyo para sa bagong palengke ay handang iharap sa public consultation sa Hulyo 15, 2026. Meron po tayong konsultasyon kaya mga gusto po pumunta at yung mga kapalengke. Patayoon na po natin ng bago yung ating palengke na matanda dyan dahil bitak-bitak na po ang kanyang simento. Ano po? Meron po tayong initial na halaga doon na 80 milyong piso. Po. Kaya sana po ay ito ay maaprubahan na at makaumpisa na po tayo sa bagong merkado natin. Ano po? Okay. Ang waterworks system natin sa Sitio Dinahunan, Barangay Sayaw, habang ongoing ang construction waterworks system sa Mampaitan. Sa Sayaw po ay sa Dinahunan okay na po. At meron pa po ako nakita na isang sama natin mga bisita, si Sir Madrigal. Hindi ko po nabanggit kanina, Sir, pakitayo po at makita kayo ng ating bayan. Siya po ang galing sa opisina natin sa HEP. Ano po? Mabuti, napatingin ako doon. Kung hindi, baka nakalabas na, hindi ko pa nakita. Ano po? Kompleto na rin ang ating proyekto para sa pagsasayos ng kalsada sa Barangay Nagdong, habang ongoing ang pagsasayos ng line canal sa Barangay Mampaitan. Ongoing din ang construction ng riprap sa Barangay Malusak. Naipagpatuloy at natapos natin ang proyektong pinunduhan sa termino bilang Municipal Mayor na ngayon ay ating Vice Mayor Leo Libelo ang sumusunod na mga proyekto. Ito po yun sa panahon pa niya. Multipurpose building sa Barangay Balanacan, Pili, Argao, Kapayang at Hanagdong na patuloy po nating pinatatrabaho. Perimeter fence sa Barangay Hinanggayon, additional wall sa Legislative Building, communal toilet sa Barangay Paye, solar panel para sa Barangay Mangyan Mababad, waterworks system sa Sitio Ulong ng Kados, Pili, installation of solar street light sa Barangay Bukbok, Ino, Magapua, Matasabayan, Paye, Putimbuhangin at Kapayang. Declogging ng line canal sa poblasyon ng Mugpog, Dulumbayan at Market Side. Declogging material recovery facility sa Barangay Sumanga. Ongoing ang proyektong pinunduhan sa termino bilang Municipal Mayor na ngayon din ay ating Vice Mayor ang sumusunod na proyekto. Health Center sa Barangay Paye, multipurpose building sa Sumanga Elementary School, multipurpose building, daycare center sa Barangay Silangan, footbridge sa Barangay Bintakay. Pasasalamat sa ating mga masisipag na kawani ng Municipal Planning and Development Office and Engineering Office. Pakitayo po yung dalawa nating superior doon. Engineer, harap sa bayan. Okay. Sila po ang mga pinuno doon, kasama ng ating mga kawani. Wow. Wala pong tamad sa Mugpog. Lahat ay masipag. Sa pagtataguyod ng mga proyekto at programa sa pagpapaunlad ng agrikultura, ang ating pamunuan ay naging aktibo na katuwang ang Municipal Agriculture Office sa pagpapaangat ng kaalaman ng ating magsasaka, kalidad ng kanilang lupang sakahan at ani, at pinatatag ang kahandaan sa panahon ng peste at kalamidad. Naging katuwang tayo ng Department of Agriculture sa pamamahagi
ng 1,600 sako ng bining palay sa 1,020 sa 1,281 magsasaka at 883 pakete at bote ng biofertilizers sa 279 na magsasaka at isang unit ng forage, Super Sa Farmers Association ng Magapuwa. Nandun po, makikita po ninyo yon. Naging katuwang tayo ng National Irrigation Administration para sa pagbibigay ng pasilidad na irigasyon sa Balanacan Irrigators Association. Ang pamahalaan bayan ay nagkaloob ng isang palatak na palay shredder sa Bintakay Farmers. Ito po yung bagong nagamit na lang natin dun sa pagtalok. Ano po? Naging katuwang tayo sa pamamahagi ng tulong pinansyal para sa 1,382 magsasaka at mangingisda sa ilalim ng programang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Sa ating magsasaka na nagtatanim ng high-value crops, nagkaloob tayo ng karagdagang 20 plastic drum at garden hose at vegetable seeds, 15 manggugulay at 5 guardian ng malnourished na kabataan, nagkaloob ng LGU ng isang multi-tilling machine sa Mugpog Vegetable Growers Association. Katuwang ang Provincial Agriculture Office na mahagi tayo ng 15 sako ng lagkitan corn seeds sa 3 Farmers Association, 30 sako ng yellow corn seeds sa 5 Farmers Association. Yun po yung mga malalagkit na mais. Ano po? Yung naiiwan doon sa inyong gilagid. Sa sektor ng pangingisda, na mahagi ang pamahalang bayan ng 3 bundle ng Pamo Fishing Nets sa isang kababayang mangingisda. Naging katuwang ang LGU ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagkakaloob ng 12 set ng gillnet, 160 set ng hook and line gear, 4 na marine engine at 1 set ng payaw. Na ipamahagi natin ang 15,000 tilapia fingerling sa mga mangingisda. Bilang bahagi sa rehabilitasyon ng ating coral reefs, nakapaghulog na tayo ng 9 na reef blocks at 10 coral nursery units sa karagatang malapit sa Natangco Island. Okay, hindi po nakikita ng marami ito. Para po dumami uli yung ating mga bulaklak ng bato na nasabi natin, yung mga corals. Ubus na po halos kaya nagtanim na tayo. At nakapagtanim na po yung nasabi ko kanina, at meron pa po tayong 3,000 na maliliit na gano'n para itanim. Ang pamahalang bayan nagkaloob ng dumalagang baboy sa isang hog raiser, 6 na magulang na may malnourished na anak, 9 persons with disabilities at 3 senior citizen sa tulong ng Department of Agriculture, Ma'am Nelly, na ipamahagi ang 7 baka sa mga beneficiaries, katuwang ang Provincial Veterinary Office. Nagkaroon tayo ng programa para sa deworming, sa pagbibigay ng bitamina at pagtuturok ng anti-rabies vaccine sa mga alagang hayop. Itinataguyod ng Municipal Agriculture Office ang mga trainings at pamamahagi ng mga information materials na naglalayon na mas mapataas ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda dito sa ating bayan. Matagumpay nating naidaos ang Farmers and Fisher Work Day noong nakaraang taon doon sa Hanagdong. Patuloy ang ating pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga farmers associations para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Maraming salamat sa masisipag na kawani ng Municipal Agriculture Office. Ma'am Marnelly, pakitayo po. Salamat po sa inyo at sa inyo mga kawani. Okay. Salamat po. Siya ay magiging dalawa na. Sa Peace and Order and Public Safety, kaagapay natin ang mga tauhan ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection under the guidance ng ating MLGOO. Oo naman. Para masiguro na ligtas ang ating pamayanan sa kabahayan at mga mamamayan ay patuloy ang regular na pagpapatrolya ng ating kapulisan sa ating mga lansangan, samantalang ang mga bumbero ay masigasig na sinisiyasat ang mga establishmento, matagumpay din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga taga-komunidad.
Sa health and nutrition sector, patuloy po tayo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangkalusugan sa lahat ng mamamayan ng Mugpog sa pamamagitan ng ating mga masisipag na health personnel at dahil ang ating Rural Health Unit ay isang accredited PhilHealth provider na kapagbigay ang pamahalaang bayan ng Mugpog ng libreng konsulta medikal, libreng gamot at piling laboratory test sa mahigit kumulang na 4,980 pasyente na dumudulog sa ating Rural Health Unit. Bilang suporta sa programang PhilHealth Yaman ng Kalusugan para iwas sakit, yakap na dati kilala bilang konsulta package, ang mga kawani ng RHU ay nakapagsagawa ng profiling sa halos 10,000 Mugpogenyo na nakatalaga sa ating Rural Health Unit upang makinabang sa mga serbisyo nito. Ang ating RHU ay accredited service provider din ng TB DOTS. Ano yung TB? Tuberculosis, na naglalayong maiwasan ang pagkalat ng pulmonary tuberculosis sa mga matatanda, mga bata at may mga karamdaman na kaakibat ng TB. Patuloy tayong nagbibigay ng sapat na supply ng gamot at tinitiyak ang maayos na pagsunod sa mga itinagdang treatment protocol sa tulong ng ating mga treatment partners at barangay health workers. Naalala ko po itong TB sa tuberculosis. Kung naalala ninyo si Tita Shawi, yung nagatinda ng isda nung una, pumunta po siya sa bahay, nagsabi siya, Mayor, pagod na ako. Mataas po kasi ang sugar niya, nasa 300. Nagsabi siya, Mayor, pagod na po ako. Ako po ay napulmon. Sagot ko naman sa kanya, hindi na baling pulmon, wag lamang last quarter. At lalong mahirap pag last quarter ay tsugi ka na. Ano po? Kaya maigi pa yung pulmon at buo pa yung buwan. Ay pag last quarter po, palubog na yon. Ibig sabihin, ganyan na. Ay kalawang araw po nga ni ay nag-last quarter na. Ay wala tayong magagawa. Talagang paparoon siya. Bilang bahagi ng National Tuberculosis Program, ang pamahalaang bayan, katuwang ang Department of Health at Philippine Business for Social Progress, ay nagsagawa ng active case finding activity sa 3 barangay ng Mugpog, kung saan nakapagsilbi tayo sa 634 adults na pinanghinalaang may pulmonary tuberculosis. Idinaos ang National Oral Health Month celebration sa Magapua Elementary School. Salamat, Dr. Muy de Belen. Siya po ang naroon. Nasa si Doktora? Wala na. Ay hala. Ang bayan ng Mugpog ay kinilala bilang top implementer for oral health program dito sa ating lalawigan. Nakapagsagawa rin ang ating Rural Health Office ng 2 mobile blood donation activity upang masuportahan ang pangangailangan ng ating provincial hospital sa larangan ng sanitation services. Nagsagawa ang ating Rural Health Office ng mga advokasya activities sa food hygiene at sanitation sa pamamagitan ng food handlers class at community-led total sanitation sessions. Bilang bahagi ng health advocacy, nakapagsagawa ng 6 na session ng Mother's Class na nagpatibay sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan at nutrisyon, ang mga prioridad ng barangay. Bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng serbisyong pangkalusugan ng ating pamahalaan, ay nagdagdag ng 6 na job order personnel na binubuo ng mga data encoders, administrative assistant, paramedical graduates at 1 ambulance driver upang makatulong sa mabilis sa paghatid ng mga serbisyo. Bilang bahagi rin ng upgrading ng IT infrastructure ng RHU at upang masuportahan ang iba't ibang health information system, bumili tayo ng 6 na laptop at mga printers na ginagamit sa data profiling mga PhilHealth members at sa pagproseso ng reimbursement ng iba't ibang PhilHealth package. Matagumpay natin na isagawa ang Nutrition Month Celebration, Mother Baby Workplace Initiative Seminar, Maternal Nutrition Infant and Young Feeding Training, Operational Plus Data Quality Check. Patuloy din ang Dietary Supplementation Program, gift-giving program sa ating malnourished na kabataan at overweight and obesity management program
ng ating bayan. Nagsagawa tayo ng simultaneous malunggay tree planting activity sa lahat ng barangay ng Mugpog. Sa ating kampanya sa promosyon ng nutrisyon, patuloy ang mga programang gulayan sa paaralan, bahay kubo with sustainable garden. Patuloy ang ating training sa seminars bilang continuous capacity building program para sa ating mga health and nutrition personnel at barangay frontliners. Salamat at pagkilala sa ating masisipag na kawani ng Municipal Health Office at Municipal Nutrition Office. Sir Medina at Dr. Agel. Okay. At naitaas na din po natin ang honorarium ng ating mga barangay nutrition scholars, ang child development workers, barangay health workers, at yung pong ating mga barangay tanod, kakatanggap po sila ng cash gift ngayong Disyembre. Ganon din po sa ating scholarship program, mula sa 3,000 piso kada semestre, ginawa na po nating 5,000 kada semestre ang bawat isang ulo na ating scholar. Kaya may 10,000 po sila sa looban ng unaan ng kada anyo. Ano po? Ang Municipal Social Work and Development Office ay kaagapay, Miss Lara, ng pamahalaang bayan ng Mugpog para sa patuloy at aktibong pagtaguyod ng mga proyekto at programa para sa serbisyong panlipunan at pagsulong ng karapatan at kapakanan ng bawat Mugpogenyo, lalo at higit sa mga kababayan nating indigent, senior citizens, persons with disabilities, kababaihan, solo parents at kabataan. Bilang bahagi ng serbisyong panlipunan, nagkaloob ang pamahalaang bayan ng tulong pinasyal sa mga kababayan nating nangangailangan. 695 individual para sa programang Aid to Individual in Crisis Situation, 3 para sa Emergency Shelter Assistance, at 85 sa Food Assistance, at 30 para sa Food for Work. Sa pagtataguyod ng kapakanan at kabutihan ng bawat senior citizen, ng ating bayan na nagkaroon tayo ng mga makabuluhang programa, proyekto at aktibidades bilang pagkilala sa kanilang ambag at patuloy na pagpapahalaga sa kanilang gampanin sa ating komunidad. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 5,611 senior citizens. Mula sa kanila ay mayroong 2,390 nakarehistro at regular na tumatanggap ng social pension mula sa DSWD. Nag-issue tayo ng 5,884 na bagong ID, 388 purchase booklets para sa gamot at 303 na purchase booklets para sa pangunahing pangangailangan. Kinilala at pinagkalooban ng cash incentives ang bagong centenarian na si Ginang Vicenta Medinilla at Ginang Petronila Velasco. Nagkaroon din tayo ng cash gift para sa 102 na senior citizens na may edad na 90 na po hanggang 100 edad. Nagkaroon tayo ng programang kwentuhan ng katandaan sa kanayunan sa ilang barangay. Matagumpay nating naidaos ang Elderly Week noong nakaraang taon kung saan nagkaroon tayo ng Senior Got Talent at Bailihan ng Katandaan. Nagkaloob tayo ng Bureau Assistance sa pamilya ng 220 senior citizen na namayapa na. Nakumpleto natin ang 15 cycles ng supplementary feeding. Salamat po sa mga nag-feeding, DSWD, at lahat ng mga isang katulong nito. Salamat po sa inyo. Ma'am Lara again. 15 siklo po ito. Po, natapos siya. Programa para sa 740 mag-aaral mula sa 37 Child Development Center dito sa ating bayan. Huwag na po kayong mainip at 10 pahina na. Matagumpay nating naidaos ang Women's Celebration at Information Caravan sa 9 na barangay. Nagkaloob tayo ng kasubsidi para sa 137 solo parent. Ano po? Yung isa-isa. Sino po ang mga solo parent dito? Sige, wag na po. Baka madagdagan pa. Maraming salamat sa masisipag na kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office. Patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at makabuluhang serbisyo.
ang Municipal Civil Registrar Office sa ating mga kababayan tulad ng Birth Registration Assistance Project, libreng pag-i-issue ng PSA-issued birth certificates para sa mga senior citizens at PWDs, legitimation ng mga anak na magulang na ikinasal sa kasalang bayan, registration ng mga batang edad 0 hasta 17, 0 hanggang 17 na ipinanganak dito sa Mugpog, kasalang bayan at i-konsulta, bahagi ng natatanging inisyatiba ng kanilang opisina ang reconstruction at digitization ng civil registry documents. Pagkilala at pasasalamat sa mga kawani ng Municipal Civil Registrar. Nasaan si Ma'am Sartilio Maestrado at sa kanya mga kasamahan. Yung lahat po ng mga iho de bastardo at iya de bastarda at yung mga ang mga magulang hindi pa kasal, sa proyekto po niya ay naging legitimate. Wala na po tayong mga iho de bastardo. Sa pagpapaunlad ng sektor ng kabataan, matagumpay na isagawa ang mandatory training for SK, HIV/AIDS awareness, fire and disaster preparedness at para sa mga miyembro ng BTQ. Ang LGBTQIA+. May plus pa. Kapag diniwang ng Linggo ng Kabataan, matagumpay na naisagawang Inter-SK Basketball at Volleyball League, Battle of the Band, Color Fun Run, Kabataan Got Talent, Inter-High School, ML and Debate, at Skateboarding Competition. Maraming salamat sa ating kasama sa Local Youth Development Office. Sir, Madam, Jason, Mistal again, at kanya mga kasamahan. Katulad sa edukasyon, ongoing ang proseso para, ito po, Sir Warley, sa edukasyon, ongoing po ang proseso para sa paglilipat mula sa pamahalang bayan ng mga deklarasyon at titulo ng lupang kinatitirikan ng mga pambayang paaralan sa bayan ng Mugpog. Sir Warley, lilipat na po natin ito sa pangalan ng DepEd Mugpog. Opo, DepEd Mugpog po. Okay. Sunod po, okay, mainip, 12 pahina na. Natapos na po ang konstruksyon ng multipurpose building sa Butan Sapa Elementary School na naipagkaloob ng national government sa pamamagitan ng One Rider Party List na dating nirepresenta ni Colonel Bosita. Salamat, Colonel Bosita at sa pamilya Mausad. Nalagyan na po natin ng pondo ang mga kagamitan na kakailanganin sa pagbubukas ng bagong tayong silid-aralan sa Mugpog Central School para sa mga kababayan nating may espesyal na pangangailangan. Yung pong ating SNED, ay matagumpay na naisagaw ang pagbasa program ng pamahalaan bayan, katuwang ang DepEd Mugpog District, kung saan nakilahok ang halos 600 na non-readers at struggling learners. Layunin ng programang ito na mawalang maiwang kabataang Mugpogenyo sa kanilang pag-aral. Governor, Vice Governor, Congressman, nagpundo po kami dito, mga bukal, ng 1,500,000 piso at meron po kaming basa unawa na pambayang programa namin sa distrito ng Mugpog na ang layunin namin ay walang maiiwang ilitirado sa bayan ng Mugpog. Lahat ay nakakabasa at lahat ay nakakaunawa. Yun po ay pundong pambayan. Sana po ma-adapt din sa bukod na bayan para po lahat ng bayan ay may programa na pambayan tungkol sa edukasyon para huwag pong maiwan yung mga mahinang bumasa at mahinang umunawa. Naging kaagapay tayo ng Department of Education para sa matagumpay na pagdaraos ng kanilang zone ng district meet sa pamamagitan ng pagkakaloob ng transportasyon. Napagkaloob din tayo ng pangangailangan gaya ng uniform, pagkain at transportasyon sa kanilang paglahok sa provincial meet. Ang pamahalaan bayan na nagkaloob din ng assistance sa mga atletang nakilahok sa Mimaropa Games sa Occidental Mindoro at palarong pambansa doon sa Agusan del Sur. Mga kababayan, ang lahat ng ito, hindi ko magagawa mag-isa. Ito ay bunga ng ating pagtutulong-tulong, pagkakaisa at pakiksalamuhan ng bawat isa ng ating pangalawang punong bayan, mga konsihal, mga empleyado,
ng bawat Mugpugenyo na handang magbigay ng serbisyo dahil sa pagmamahal sa bayan at sa kapwa Mugpugenyo. Ang ating pamahalaan ay hindi lamang naglilingkod, ito ay nagmamalasakit. 1 taon at 3 araw pa lamang tayo at ito ay magpapatuloy para sa mas matatag na paglalakbay tungo sa mas maunlad at mapayapang bayan. Sa tulong ng inyong tiwala at pakikiisa, sabay-sabay po nating itatag ang isang mugpog na disiplinado, isang mugpog na maunlad, at isang mugpog na may puso nagmamahal sa kapwa. Sama-sama nating isulong ang ating mga pangarap, isang mugpog na patuloy na unlad, yayabong at mamahalin ng bawat isa. Mugpog natin, mahal natin, paunlarin natin. Maraming salamat po. Mabuhay tayo. Mabuhay tayo ng mugpog. Patnubayan tayo ng Panginoon Diyos. Mabuhay.